Paano nga ba kami nakarating sa Boracay? Kahit wala masyadong malaking budget. Ayan, cornic lang po yung kinain namin sa eroplano. Hi everyone! Hello mga ka-impactitas at mga katukmol tulad nitong makakasama ko ngayon. So dahil nga sa wala naman masyadong nag-aabang ng vlog ko sa Boracay, heto inedit ko pa rin kahit di man ako excited para naman magkaroon ng silbi yung pagpunta ko doon at di man masayan yung effort ko ba. So una po sa lahat, hindi ako makakarating doon kung wala magi-sponsor ng plane ticket ko. Kaya wala po akong idea kung magkano gagastusin sa plane ticket papuntang Boracay. Maghanap na lang kayo ng mga seat sale, marami naman dyan. Or kung gusto nyo naman, magroro kayo. Mula Clark to Katiklan, yung binuk sa amin na ticket, huwag kayong magkakalibo kasi malayo na. So syempre, babiyahin na naman ako mula Pangasinan papuntang Pampanga. Dito ako bumaba sa May Dao Terminal. Kasi dito kami magkikita nung makakasama ko. Nagaling naman sa Bataan. Kanina pa daw siya andito, munti ka na nga umuwi. Akala niya di ko sisiputin ba? Asa na ba yung hinayupak na yun? Ang gigigil ako. Andito raw siya nakatambay sa may tapat ng City Mall. At ayun na, si Billy J. Na buong akala ko Billy Joe yung pangalan. Sa wakas, nagkita din tayo after 5 years. Nanggigil ako sa iyo. Mali tuloy yung naibok na pangalan niya sa ticket. Hindi nagbabasa. Naabala patuloy ako tapos napagastos pa sa change name. Magmula sa Dao, nag-grab na kami papuntang Clark Airport. 300 yung pamasahe. Yan yung first gastos namin. I-take note nyo na lang ha. Pagbaba namin dito sa may departure area, ayan, nagpa-picture agad ang dipunga. Katrabaho ko pala ito si Billy sa Saudi year 2016. Pero ngayon nasa Qatar na. Sakto nakabakasyon naman ngayon kaya sinama ko na lang. Nakakaawa man kasi siya. Wala man daw kasi nag-aaya sa kanya para gumala ba. Pagpasok namin, pumila na kami agad sa check-in counter kahit di pa bukas. Tapos finalo up ni Billy dun sa mga staff. Kaya ayun, napilitan silang buksan ng maaga kahit hindi pa yun yung oras. Ayaw pala i-check-in ni Billy yung maleta niya. Kahit may check-in baggage kami na 10 kg sa ticket na binuk sa amin kasi bagong-bago man daw yung maleta niya. Ayaw niyang magasgasan. Baka ibalibag lang ba? Kaso ang syunga, sumobra sa 7 kg yung luggage niya para sa hand carry. Kaya ayan, naglipat tuloy kami. Nilagay ko na lang sa backpack ko yung ibang mga damit niya para mabawasan yung timbang. Ba't di na lang kasi yung timbang mo binawasan mo ba? 1 kilo lang naman kasi yung sumobra doon sa maleta niya. Pagbibigyan naman yan sana. Kaso, nung nakita siguro yung katawan niya na overweight na, abay, magbawas ka naman sa luggage mo, para naman fair sa iba. Hoy, charot lang ha. At ayan, okay na po kami sa aming boarding pass. Nakuha na namin. 4 PM po yung flight namin. Ang dating namin sa Katiklan ay 5 PM. O, teka lang, transition muna tayo, Billy. Kahit di natin alam kung ano ilalagay na background music ba. Basta lang nagtakip-takip ng camera kaya di ko tuloy alam kung paano i-edit. Kumain muna kami dito sa itaas bago pumunta doon sa boarding gate. Kasi nagkape lang pala kami kasi may baon naman akong nilupak. Ay, gusto mo rin bang kasama sa vlog ko? O sige, wait lang ha. Ayusin natin tong camera. Nagsushoot man kasi ako mag-isa kanina pang vlog ko. Sabi ba naman niya, isama mo naman ako, day? Di man ako aware na gusto mo palang makita sa vlog ko ba? Akala ko kasi nahihiya ka, baka kasi makita ka ng ex mo. Ay, may pagkain pala kami. Akala ko kape lang. Ditipid tayo. Uy, nag-order ka pa niyan. May baon pa naman akong nilupak. Ayan no, kainin mo na. Hindi ko pa naman na-upload yung paggawa ko nitong nilupak. Nauna na tuloy itong pag-food taste mo ba? Alam nyo, natawa ako dito kasi nga nasarapan si Billy doon sa dala kong nilupak. Di ba nga kapag nagustuhan natin yung isang pagkain, parang ayaw nating ubusin agad. Kaya konti lang kinain niya dyan. Katatapos lang din kasi namin kumain ng kanin. Sa eroplano na lang daw niya kakainin yung natera. Kaso pagsakay naman namin sa eroplano, syempre nahiya ka nang magbukas-bukas ba ng nilupak dyan. Kaya nung pagdating na lang namin sa hotel sa Boracay na alalang kainin. Kaso pagbukas ko, panis na sayang, maasim na. Tinapon na lang namin. Na-share ko lang naman. Anyway, we are... Ay, papicture na naman ang dipong. Mapupuno na yung memory ko sa iyo. Di pa tayo nakakarating. Ang gigil ako. Papunta na kami sa boarding gate number 5. At ayan, syempre magpipicture na naman yan. Natrap kami doon kasi nagpicture pa kami. Wala pa kami sa Boracay. Naka-isang album na siya. Maganda pala pag umaga ang flight dito kasi kitang-kita mo yung bundok Arayat. Sana paglipad makikita din yung overlooking view niyan, no? Boarding na kami guys dito sa my boarding house. Boarding area. Tapos pinasakay kami dito sa bus papuntang Boracay na yata to. Papunta dun sa eroplano, syempre. Alam nyo, buong akala ko, malayo yung sakayan ng eroplano, kaya kami pinasakay dito sa bus. Idlip pa sana ako, Yun pala, wala pang 10 seconds, andito na kami agad. Natawa man tuloy kami ni Billy, ganun lang pala kalapit sana pinaglakad nyo na lang kami. Medyo umaambo nung pasakay na kami sa eroplano. Kaya ayan, pinayungan kami, Nagmukha tuloy akong presidente. Ganito pala feeling, no, kapag pinapayungan ka ng mga bodyguard mo ba? Sa may window seat naman ako nakaupo, pero parang gusto kong maglipat, Nakatapat man kasi ako dito sa may hélice ng eroplano. Kinakabahan man tuloy ako. Naalala ko yung napanood ko sa Final Destination ba?
Pag take off ng eroplano, unfortunately, di ko po nakita yung overlooking view ng bundok Arayat. Di ko sure kung mali lang ba talaga yung pwesto ko o sadyang maulap lang sa papawirin. Kaya hindi ko siya nakita. At syempre, kapag Philippine Airlines, libre ang pagkain. Mancher nga lang, tsaka isang buti ng tubig. Pwede na yan, no? Kaysa naman bentahan ka ng mga overpriced na chichiri at tubig ba? Isang oras lang din naman yung biyahe, kaya parang pampulutan lang ba habang nagkukwentuhan yung binigay nila. Wag mo na akong hiningian, Billy. Pare-pareho lang tayo ditong tigay sa binigay eh. Nanghihingi pa sa akin. 50 minutes after take-off, ayun, naaaninag ko na ang Boracay Island. Habang palanding pa lang kami, kitang-kita mo na yung napakagandang view. Ano bang tawag sa ganitong view sa Boracay? Overlooking view? Bird's eye view? Aerial view? Skyline pigeon fly view? O I love view? Hoy! CDS1 to customer service please. EDD1 to customer service please. Cabin crew, please prepare for landing. Exactly 5:09 PM, naglanding na kami. Sakay ulit sa shuttle bus papuntang arrival area. Paglabas namin sa may arrival area, tumawid lang kami kasi wala namang susundo sa amin. DIY lang po ang ginawa namin dito. Wala kaming travel agency na kinuha at hindi rin ako nag-avail ng airport pick-up doon sa binook naming hotel. I think kung magpapasundo kayo mula dito, abuti ng 1,000 up to 1,500 per head. Kasama na yung pabalik. So pagtawid nyo dyan, may mga mag-guide na sa inyo. Doon po sa kaliwa yung may sakayan ng tricycle, ganon. Pero kahit walang mag-guide sa inyo, madali lang hanapin yung sakayan ng tricycle dito. Basta dumire-diretso ka lang palabas. May mga kasabayan din naman kayo dyan for sure. Ayan na yung mga kulay orange. Syempre, bago ka sumakay, magbayad ka muna dito sa may counter nila para mabigyan kayo ng ticket. 150 pesos per tricycle yung bayad po dito. Hindi per head, ha? So dahil dalawa lang kami ni Billy, tig 75 pesos kami. Malaki naman itong tricycle nila, parang kasya hanggang 6 na katao. So kapag marami kayo, mas makakatipid kasi paghahatian nyo lang yung 150. Around 20 to 30 minutes yung biyahe sa tricycle papuntang Caticlan Port. Pagdating namin dito sa may port, hindi namin alam yung gagawin na susunod. Kaya nagtanong kami, ang natanungan namin ay itong isang travel agent. Pinag-fill out kami ng form. Pero hindi naman po kami pinilit na kumuha ng package nila. Kasi may mga mag-aalok dito ng package na sila napipila at magbabayad ng lahat ng fees. Pati yung sakayan ninyo papuntang hotel. Around 600 to 900 pesos, ganyan. Pero di kami nag-avail, tas tinanong niya rin naman kami kung gusto naming DIY na lang. So after ko po mag-fill out ng form, pumasok na kami sa loob. At pumila na ako for the verification and registration. Wala namang pila masyado. O, tignan nyo. Tatamarin ka pa ba dyan na pumila, diba? After ng verification, magbabayad ka na ng terminal fee for 150 pesos per head. Pagkatapos ay magbabayad ka naman ng environmental fee for 150 pesos per head para sa mga lokal, pero pag foreigner ka, alam ko 300 pesos. Pagkatapos ay magbabayad ka naman na ng boat ticket for 50 pesos per head. So dito sa Caticlan Port, ang magagastos nyo ay 350 pesos each. O diba, di pa umabot sa 500 kahit isama nyo pa yung tricycle na sinakyan nyo mula airport papunta dito. Bibigyan muna kayo ng seat number bago sumakay doon sa boat na sasakyan nyo papuntang Boracay Island. Na hindi ako aware na seat number pala yun, B. 5:09 PM kami lumapag dito sa Caticlan. 5:45 PM nakasakay na kami dito sa barko papuntang Boracay Island. Aantayin lang nila ito mapuno bago umalis. Pagpasok namin sa barko, umupo kami agad kung saan namin gusto kasi nga di kami aware na seat number pala yung hawak ko. Kaya ayun, pinalipat kami mayat maya. Saglit lang naman yung aantayin, mga 10 minutes ganyan, puno na rin agad itong barko. Tapos yung biyahe mula dito sa Caticlan Port hanggang sa Boracay Island, nasa 10 minutes lang. Itatawid lang naman kasi nila kayo papunta doon sa Boracay Island. Kasi hindi mo naman pwedeng languyin yan. 6 PM, andito na kami sa may Boracay Island. Touchdown. Hindi na naman namin alam kung ano yung susunod na gagawin pagdating namin dito. Basta dire-diretso lang kami. Hanggang sa nakita namin itong malaking lettering ng Boracay. Kaya nagpa-picture kami, syempre. May magjowa nga dyan na nag-volunteer na picturean daw kami. Yung pala, gusto rin nilang picturean namin sila para makabawi ba ganun. Dire-diretso lang kami dyan hanggang makarating sa exit point. Tapos nagtanong lang kami kung saan yung sakayan ng e-bike papuntang hotel namin kasi DIY lang po kami. Tapos tinanong nila kung saan yung hotel namin para mapresyohan. Sabi ko sa may Lime Hotel, Boracay, Station 2. So siningil po kami ng 150 pesos. Per e-bike, hindi per head ha? E-bike ba tawag dyan? Basta per sasakyan. Yung rate naman itong sasakyan, depende na lang sa hotel nyo kung gaano kalayo. Basta Station 2 and 3 yung malapit guys. Yung Station 1 naman yung bandang dulo na. Around 10 minutes lang na biyahe
syempre, nasa hotel na kami. Dito naman na tayo sa hotel expenses namin. Bali, 3,100 pesos per night. Itong hotel namin, 2 bedrooms with buffet breakfast. Marami pang mas murang hotel dito, guys. Tig 2K per night, ganyan. Kaso, late na ako nakapag-book ng hotel 3 days before flight. Kaya halos lahat ng mga napili ko na mas mura, fully booked na. Sa Klook app pala ako nag-book ng hotel. Ginamitan ko rin niya ng discount code, kaya nakapag-avail ako ng 5% discount. Gamitin niyo rin yung code ko kung gusto nyo. Oliver Klook. OLIVERKLOOK. After makapag-check-in, lumabas kami ng hotel around 7 PM para mag-dinner. At maglibot-libot na rin na parang tanod. Tapos umakyat ulit kami kasi gusto mag-change outfit ni Billy. Medyo maalinsangan kasi sa labas kaya siya nagpalit ng sando. Hindi pala beachfront yung hotel na nabook namin. Sa mismong downtown yung location niya. Pero malapit lang, around 100 meters away from the dagat, ganyan. Hindi naman siya ganun kalayo, tatawid ka lang. Kaya ayan, nilakad lang namin. Habang naglalakad-lakad, may nakita na kami agad na sandcastle. Kaya nagpa-picture na kami. 20 pesos yung bayad per head, 1 to sawa na hanggat hindi ka umaalis. Pwede ka rin makisuyo doon sa nagbabantay na magpicture. Magaling din siya kumuha, in fairness. Hindi ko pa masyadong ma-appreciate yung puti ng buhangin kasi madilim. Mas puputi pa daw kasi yan kapag nasikatan na ng araw. Habang naglalakad-lakad kayo dito, may mga mag-aalok na sa inyo ng mga adventure package, ganyan. Pati na mga murang kainan na buffet, massage, or kung gusto mo rin magpa-braid ng buhok. May nakita kaming dinner buffet, $3.99 lang. Chinik namin yung mga menu nila, pasok naman. Kaya dito na lang kami nag-dinner ni Bailey. Hindi ko na isasama sa expenses natin kasi siya naman yung nagbayad, hindi ako. Nauto ko kasi siya, kaya ayun, nilibre niya ako. After namin magbayad, binigyan kami ng porcelas. Asa na ba yung dipungal na yun? Hoy, halika na dito, tama na yan. Baka di na natin maubos tong mga pinagkukuha mo. Alam niyo guys, kung budget friendly yung gusto nyong kainan sa Boracay na mabubusog ka, mag-buffet na lang kayo. Marami ditong tig $3.99 for dinner, tapos $2.99 naman for lunch. Kesa naman mag-fast food ka, may mga fast food din kasi dito. Like Jollibee, Mang Inasal, at marami pang iba. Pero yung 300 pesos mo, hindi ka pa masyadong busog, diba? Walang adventure sa gabi dito sa Boracay, syempre. Puro nightlife siya. Party-party, ganun, or walking-walking lang ba? Magtingin-tingin ng souvenirs, ganyan. Tapos pwede kayong makinig sa mga resto bar na may mga live band. May nadaanan din kaming mga nagfa-fire dance na sobrang dali lang naman yung ginagawa nila. Apaka-basic for me. Ganun-ganun lang. Kayang-kaya ko din gawin kahit nakapikit. Charot. Oy, ang hirap kaya yan. Pawis na pawis nga sila dyan. Tinapos naming panoorin kasi ang gwapo nung nagpa-fire dance na nakablond yung buhok. Habang naglalakad, may nakasalubong akong follower na nagpa-picture sa akin. Shoutout po sa iyo. Bali sa paglalakad pala namin dito, inabot kami hanggang sa station 3. At nung pabalik naman, lumampas na kami sa station 2 hanggang sa umabot kami sa station 1. Magkakalapit lang pala bawat station guys. Hindi naman ganun kalayo ang bawat agwat nila. Sa paglalakad nga namin napagkakamalang kaming magjowa nitong hinayupak na to. May mga naririnig akong nagbubulungan ba? Kala man siguro nila, dili ako kabalo magbisaya ba? But it's okay, di naman yan maiwasan na i-judge tayo. Abangan nyo na lang sa part 2 kung magkano naman ang naging expenses namin sa pag-avail ng mga adventures. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.